Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito naman po ang pagbibigay ng kaalaman sa Islam. So ang aking tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa pagpili ng isang kaibigan. Hindi po katangian ng isang tunay na Muslim na kahit sino na lang kanyang kakaibiganin. Piliin mo rin ang iyong kakaibiganin dahil pwedeng maapektuhan ng iyong pananampalataya kapag hindi ka pumili ng iyong kaibigan. So ang dapat mong kaibiganin yung makakatulong sa iyo sa iyong relihiyon, hindi yung makakasira sa iyong relihiyon. May mga kapatid tayo na kahit sino na lang kanyang kaibigan, okay lang na kaibigan yung may mga bisyo, okay lang na kaibigan yung masama. Hindi po ganun lang payo ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Huwag kang makisama kung siya ay hindi mananampalataya. Ibig sabihin, yung mga kapatid natin na hindi mga Muslim, is pakitungan natin sila ng mabuti. Pero piliin natin yung sino ang kakaibiganin natin, yung makakatulong sa iyong relihiyon at hindi makakasira sa iyong relihiyon. So hindi po natin pag-usapan dito kung pwede bang makipagkaibigan sa mga hindi mga Muslim. Hindi mo na yan ang pag-uusapan natin. Ang usapan natin dito is pagpili ng kaibigan. Piliin mo yung makakatulong sa iyong relihiyon. Kung bumingi ka ng advice sa Islam, magpatutulungan ka. Kung may problema ka, bibigyan ka ng payo tungkol sa Islam. Malaking may tutulong niya sa'yo tungkol sa Islam. Yun ang pipiliin natin na kaibiganin. Yung matulungan niya tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay. At isa yan sa pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, kung saan yung panahon na yan is wala ng sisilungan kundi ang silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 mga uri ng tao ang pasisilungin ng Allah sa araw ng paghukom, na sa araw na yan ay wala nang masisilungan kundi ang silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa na doon yung dalawang magkaibigan na nagsama sila sa Islam at naghiwalay rin sila sa Islam. Kasi kapag namatay na is idudua ka niya. So kailangan natin pumili ng ating kakaibiganin, yung malaki may tutulong sa Islam. Kaya may babanggitin ako sa inyong kwento na ikwento ng ating mga ulama. Ang kwentong ito, kwento ni Wail at saka ni Taufik. Itong si Taufik, mga kapatid, mayroon siyang kapatid na isang dalaga at isang nanay na matanda na at sakitin na. At itong si Taufik, mga kapatid, isa siyang matalinong bata, kilala sa kanyang school, at sa kanyang pag-aaral siya ay nasa secondary school pa lamang. So valedictorian siya nung siya ay mag-graduate. So sa lugar nila, sa kanilang lugar, ay walang kolehiyo, walang college school. So kailangan niyang mangibang bayan sa malayong lugar upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kasi nga nakakuha siya ng scholarship para sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Ngunit malungkot man isipin is ayaw talaga ng kanyang nanay at kanyang kapatid na umalis siya, kasi nga wala na silang tatay. So yung nanay niya sakitin pa at ang kanyang kapatid is maliit pa, yung dalaga. So ang ibig sabihin maliit pa, kumbaga high school si Kwan, so ibig sabihin bata pa yung kapatid, yung dalagita. So wala silang magawa. So before na maghiwalay sila, kasi kailangan na yung pagpatuloy ang kanyang pag-aaral, so dumating na yung araw ng pasukan, para yung malapit na dumating yung araw ng pasukan, so kailangan niyang lumuwas para mangibang bayan, para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. So sa kanyang pamamaalam, medyo malungkot ang kanyang pagpapaalam, kasi nag-iyakan sila, nagyakapan sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid, at sinabi sa kanya na mag-aaral siya ng mabuti, wag niya silang kalimutan. At sinabi rin ni Taufik sa kanyang kapatid na dalaga na ingatan ng kanyang nanay. So yun, iyakan na sila. Sa pagluwas ni
Taufik, pagdating niya sa isang school, hanap siya agad ng patitirhan niya, boarding house. Itong kwentong ito mga kapatid is nasa latest na panahon na, kumbaga gumagamit na ng mga cellphone. So, hanggat sa nung makahanap siya ng boarding house at nagsimula na yung klase, is doon unti-unti nang nakikilala si Taufik sa kanyang school dahil sa kanyang talino. So, sumisikat na sa kanyang school. Ngunit sa kanyang boarding house ay hindi niya gusto. Bakit? Sa kanyang mga katabing kwarto is napakaingay. Masasama yung kanilang mga gawain. Nakikinig ng music, maingay, naglalaro, kahit anong laro. Nag-iinuman. So, anong nangyari? Naisip ni Taufik na lumipat ng boarding house. Kasi nga yung bahay na tinitirhan niya is hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-study o kanyang pag-aaral. Kasi nga napakaingay. Kahit sino ba naman kung kapitbahay mo or talagang masisita mo pag nakakadistorbo na. So lumipat siya ng bahay or matitirhan at ang kanyang naging kakwarto is si Wael. At itong si Wael mga kapatid ay may bisyo. Gumagamit siya ng droga. Ngunit hindi alam ni Taufik na gumagamit si Wael ng droga. So makalipas ang ilang mga buwan, nagpapakita ng kabutihan itong si Wael kay Taufik. At itong si Taufik naman is pasikat ng pasikat ang kanyang katalinuhan sa school. Siya is sumisikat na sa school. Isa na siya sa mga paborito ng mga teachers kasi sa kanyang angking talino. At itong si Wael nagsisimula na sa kanyang bisyo. So gusto niyang imbitahin itong si Taufik na makisama naman sa mga programa o mga party na kanyang pupuntahan. Ngunit si Taufik is ayaw niya. Kasi nga busy siya sa kanyang pag-aaral. At anong sinabi ni Wael? Taufik, sabi niya, makisama ka naman, sabi niya, kahit minsan lang, pakisama lang. Sumama ka naman sa party. Gabi naman, sabi niya, magaganap yung party siguro. Sabi niya, kinabukasan, pwede ka naman pumasok. Pakisama lang, sabi niya, nang dahil sa pakisama ng mga kapatid, maraming naliligaw. Dahil sa pakisama, maraming naliligaw ng landas. Dahil sa pakisama, nagiging dahilan na ang taong yun is nahuhulog sa impyerno. Natatanggal sa paggawa ng kabutihan, natitigilan sa paggawa ng kabutihan. So, anong nangyari ngayon? So, itong si Taufik, dahil sa pagkikisama ng mabuti sa kanya ni Wael at magandang pagkikitungo, so doon sabi na pinagkasamaan niya, sabi niya, sige, okay lang, sabi niya, pero hindi sabi niya palaging ganito ang gagawin natin. So, ganun na. Pumunta na ngayon sila sa isang beach, malapit sa, doon sa dagat. So, pagpunta nila doon, lumaki ang, he was surprised, si Taufik, bakit? Napakaraming babae. Bra at panty lang. So, alam niyo naman sa mga lugar ng mga hindi mga Muslim. Sabi niya, nung klase napuntahan ko ito. So, medyo nabigla siya na hindi niya akalain na yung palang parte pupuntahan nila. So, puro alak ang inumin nila. So, ayun Taufik uminom ng alak kasi nga, hindi naman siya sanay sa mga gawain ganun. So, anong ginawa ni Wael? Gusto niyang tradorin itong si Taufik nang sa ganun, ganun din si Taufik, tulad nila. So, makaraan ng ilang oras o mga pangyayari is tinanong Wael itong si Taufik kung anong gusto niyang inumin. Sabi niya, gusto ko, sabi niya hindi alak. So, binigyan siya. Sabi ni Wael, mayroon kami, sabi ng tea dito, tea. So, kumuha sila ng tea at hindi alam ni Taufik na nilagyan ni Wael ng droga. Dinamihan pa naman niya ang droga. So, nung mainom ni Wael Taufik itong tea o tsaa na akala niya is walang droga, pagkainom niya, biglang umikot. Pagkalipas ng mga ilang minutos, umikot ang kanyang paligid dahil nga sa epekto ng drogang kanyang ininom. So, sabi niya, niloko mo ako, sabi niya, Taufik, sabi niya, ay Wael, ano ba itong pinainom mo sa akin? Sabi niya, alak. Hindi alam ni Taufik na hindi alak yung kundi droga. Hanggat sa nakatulog itong si Taufik at hanggat sa pinauwi na siya sa bahay, hindi na nakapasok ng school, nakapag-absent na
Dahil doon sa drogang ininom niya, napuyat siya. Makalipas yung panahon, doon na naramdaman na ni Tawfik na hinahanap ng kanyang katawan yung ininom niya, yung droga. So, inanyayahan siya ni Wael na gumamit ng droga. So, hanggat sa hinahanap na ng katawan ni Tawfik itong droga dahil nga sa pagkikipagkaibigan, pakikisama. Alam mo naman ang kaibigan mo is mahilig sa droga, so iwasan mo. Pero ang nangyari kay Tawfik, hindi niya naiwasan. Hanggat sa dumating ang time na marami na ang absent ni Tawfik sa school. Parami ng parami. At bumaba ang kanyang grado. At ang kanyang koneksyon sa kanyang magulang is naputol na rin after 6 months. Hindi alam ni Tawfik na ang kanyang nanay after 6 months is nagkasakit at namatay. Bakit? Wala nang koneksyon. Hindi na siya makapag-text sa kanyang parents. Dahil pati ang kanyang cellphone ay naibinta niya. Pambili lang. Pambili lang ng droga. Ganyan mga kapatid, alam naman natin. Mga kapatid natin, mga ibang sa Pilipinas, especially sa lugar natin mismo, na kapag na-addict na yung tao, ibibinta lahat, magnanakaw, makakuha ng droga, wala billah. Kaya iwasan natin ng mga kapatid natin, ng mga pamilya natin, mga kaibigan natin na makagawa ng ganun. Bigyan natin sila ng advice. Hindi po yung nakakabuti sa katawan ng isang tao. So, ang nangyari, bumagsak si Tawfik hanggat sa siya ay natanggal sa school. Ganyan mga kapatid ang epekto ng droga at pakikipagkaibigan sa masama. So, pabilisin natin ang kwento hanggat sa dumating ang time na inanyayahan ni Wael itong si Tawfik na dumating sa isang pulong doon sa kanilang hideout para mag-gather ng isang meeting. So, nagkaroon sila ng meeting sa lugar na yun, pero si Tawfik na late ng konti. So, nung malit ng konti itong si Tawfik, sinabihan siya ni Wael, nung pagdating ni Tawfik sa lugar na yun, sa kanilang hideout, sabi ni Wael, Tawfik, ba't ka na late? Sabi niya, ngayon ka lang. Sabi niya, hindi ka na nakagamit ng babae. Aba, babae pala yung pinuntahan doon. Gagamit ng babae. Wala billah. So, pagdating nila doon, nagtaka itong si Tawfik, bakit akala niya meeting? Yung pala gagamit ng isang babae. Wala billah. Pagdating niya, sabi ni Wael, pumasok ka na, sabi niya doon sa silid, sa loob. At may makikita kang isang babae, sabi niya doon na nakahubad. Ikaw nang bahala doon, sabi niya. Pumasok na itong si Tawfik at nakita na itong isang babae na nakaganito. Nakaganyan. Umiiyak. Nahawak niya ang kanyang tuhod na iyak ng iyak, tinatakpan ng kanyang aura, ang kanyang mga masisilang bahagi ng kanyang katawan. So paglapit ni Tawfik dito sa babaeng ito na nakatalikod at umiiyak, naalala ni Tawfik ang kanyang kapatid. Medyo nagkamalay siya ngayon. Paglapit niya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon niya nakita na ang babaeng yun ay kapatid pala niya. Wala billah. Kakalungkot isipin. Umiyak si Tawfik ng napakalakas. Bakit? Hindi niya akalain na kapatid niya ang ginalaw ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa kanyang mga ginawa, pagbagsak sa school, paggamit ng droga, pagkibig sa masama, yun ang ipinalit sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang kapalit ng kanyang ginawa. Bakit? Hindi, kumbaga, ibig kong sabihin, yun ang naging resulta, hindi ipinalit, kundi naging resulta ng kanyang ginawa. Hindi po ipinalit, kundi naging resulta ng kanyang ginawa. Hinanap kasi siya ng kanyang kapatid, pumunta sa lugar na yun. At walang pera yung kanyang kapatid at pinasakay siya ng sasakyan na hindi alam ng babae na yun pala ang kapalit ang kanyang katawan. So, medyo napilitan yung kanyang kapatid. Sabi kasi ng kanyang kapatid na ginawa ko yun, sabi niya, kuya, mahanap ka lamang. Dahil ang ating nanay, sabi niya, nawala na. Wala ka, sabi niyang koneksyon. So, kailangan ka namin. Kaya pinahanap kita, sabi niya, pero ito ang naging resulta sa aking paghahanap sa iyo, kuya, sabi niya. So, dito po nagtatapos ang kwento mga kapatid. Hanggat sa si Tawfik ay nagbalik loob, tinigilan niya, iniwasan niya kanyang mga kaibigan. Siya ay nagbago. Kaya po mga kapatid, tandaan natin na ang pagsisisi ay lagi nasa huli. Kailanman ang pagsisisi ay hindi nauuna. Kailan ka magbabago? Kapag nagsisi ka na? Habang maaga, magsisi ka na.
Hindi yung saka ka magsisis. Nangyari na. Kung alam mo naman na makakasama sa'yo, ba't mo gagawin? Kung alam mo naman na yan na magdadala sa'yo sa kabilang buhay sa impyerno, ba't mo gagawin? So habang maaga, so nga sabi ni Omar al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kwentahin mo na ang iyong sarili bago darating ang araw na ang Allah na ang kukwenta sa'yo. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbangin mo na ang nagawa mo sa isang araw, kung malaki ba o marami ba ang mabuting nagawa mo o mas marami ang masama. Bago dumating ang araw na Allah subhanahu wa ta'ala mismong titimbang na yung mga ginawa. So hindi ko na papahabain mga kapatid sa panampalatayang Islam. Naway makakuha tayo ng aral sa kwento at sa aking mga binigay na aral sa inyo mga kapatid. So hanggang dito lang po. Ang akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.